Mga sirang flood control projects sa Ginobatan, Albay po ang dinatna ng ating Net25 News team matapos po ang pananalasa ng Bagyong Uwan. Kaya naman ang lokal na pamahalaan umaapela na magawa yung mga ito sa lalong madaling panahon. Alamin natin ang buong detalye sa live report ni Vic Sumintak. Vic. Nagpahayag ng pangamba ang lokal na pamahalaan ng Ginobatan sa lalawigan ng Albay dahil sa mga nasirang mga flood control projects na hanggang ngayon ay hindi pa rin nakukumpuni ng Department of Public Works and Highways, lalo na't sunod-sunod ang pagpasok ng kalamidad, partikular na ng bagyo sa ating bansa. Umapila ang lokal na pamahalaan ng Ginobatan, Albay sa Department of Public Works and Highways o DPWH na gawin agad ang mga nasirang flood control projects sa kanilang bayan na nasa paanan ng Bulkang Mayun. Sinabi ni Ginobatan Mayor Ann Ong Hoko na kung maaari ay magkaroon ng exemption ng Ginobatan flood control projects sa pinatutupad ni DPWH Secretary Vince Dizon na pagsususpinde sa lahat ng flood control projects dahil sa anomalya ng flood control projects na kasalukuyang inimbestigahan ng Independent Commission on Infrastructure o ICI. Makikiusap nga kami kay Secretary Vince Dizon na i-exempt naman sana yung namin project dito sa yung ni-request namin sa DPWH 3rd District na flood control, kasi kung kahit po tingnan niyo po yung diyan sa going to Legazpi nasa left side po, hindi lang po yan ngayon, siguro mga 2 or 3 typhoons na yung or baka last year pa nga yata yung last year po yung engineer na bumagsak yun sa Typhoon Christine. Ni-report na namin yun, kaya lang since yung budgeting baga po alam naman natin sa gobyerno, 1 year nakasubmit na yun ng budget, so mahirap din talaga po ang funding. Personal na pinuntahan ng Net25 News team kasama ang acting municipal engineer ng Ginobatan, Albay na si Engineer Wilfredo Arevalo ang mga nasirang flood control. Una naming pinuntahan ang nasirang flood control dike sa barangay area San Francisco Bridge kung saan makikita na wasak na ang concrete dike dahil sa mataas na tubig baha na dala ng Bagyong Uwan maging na mga naunang mga bagyo at pansamantalang nilagyan ng mga sandbags upang hindi tuluyang gumuho. Sumunod naming pinuntahan ang flood control projects sa boundary ng Barangay Maypon at Barangay San Rafael at makikita ang damaged flood control project na hindi pa natatapos at naroon din ang tulay ng tren na bumaluktot dahil sa tubig baha na dahilan ng pagkasira ng pundasyon ng tulay ng tren. Ininspeksyon namin din ang sinasabing daluyan ng tubig sa Barangay Masarawak na kinaroroonan ng waterways na direktang pumupunta ang tubig tuwing umuulan sa highway at mga kabahayan sa barangay. Sinabi ni Engineer Arevalo na matagal ng problema ang pagdaloy ng tubig at lahar mula sa bulkan ng Mayun sa Barangay Masarawak na hanggang ngayon ay walang solusyon na nagagawa ang DPWH. Konting tubig lang, konting ulan, bumabaha na po dyan kasama ang mga debris, lupa at mga kagaling po sa taas ng Mayon. So gusto ko lang linawin, engineer, hindi ito kalsada? Hindi po ito kalsada. Ito po is para sa waterway lang na dati is parang konting tubig lang galing sa Mayon papunta po dyan sa kalsada. Ngayon kasama na po yung mga lupa at mga debris. Pag konting ulan, sila po lahat dyan sa dulo nitong waterway na to mag-evacuate po. Inihayag naman ni Albay Governor Noel Rosal na ipinag-utos na niya ang pagsasagawa ng accounting sa lahat ng flood control projects sa buong probinsya para matukoy ang mga substandard na mga flood control projects upang mapanagot ang mga kinaukulan na nagpatupad ng proyekto. As directed by the President, na mag-investigate ang local government, kinuha natin lahat ng mga ginawa na, gagawin at ongoing sa DPWH. Ang Albay kasi we have 3 districts. Sa ngayon po, ang laki, billion ang flood control project sa Albay. Una muna tinignan natin, siyempre yung estimate, yung program of works, then so actual. Kailangan talaga ito, imbestigahin natin isa-isa. Cleared
karamihan ng COA. Ayon kay Governor Rosal, mahalaga na matugunan ang flood control at mitigation sa lalawigan ng Albay dahil madalas itong daanan ng bagyo na nagdadala ng ulan na nagdudulot ng pagbaha na dahilan para bumaba at dumaloy sa mga waterways ang mga debris na ibinuga ng Bulkang Mayon. Ali, hindi lamang yung pagbaha ang pinoproblema ng mga bayan na nakapalibot sa Bulkang Mayon, kundi kapag pumutok na naman ang Bulkang Mayon, yung lahar na umaagos mula sa dalisdis ng bulkan ang siyang nagpapahirap sa kanila na yung mga daluyan ng tubig na nilagyan ng mga flood control projects ay kalimitan nagiging silted o natatabunan ng mga debris na nanggagaling sa Bulkang Mayon. Balik sa inyo, Ali. Vic, ang tanong ko lamang, may binabanggit itong si Representative Adrian Salceda na patungkol sa isang national ban sa flood control projects. Kaya daw maraming istruktura na nasira nung nagdaang bagyong Christine ay hanggang ngayon ay hindi pa rin nakukumpuni. Kaya ang nangyari sa kanila, ang lunas ay sandbagging, no? Na naging kumbaga temporary lamang para lamang bigyan sila ng panahon para malikas yung mga tao. Ano ang alam natin tungkol dito sa ban na ito? Kaya't hindi nakapagkumpuni ng mga flood control projects nung nakaraang bagyo pa. Ali, yung ban na pinatutupad ng DPWH, ito'y matapos na pumutok nga itong kontrobersiya sa mga manumalyang flood control projects na kasalukuyang inimbestiga ng ICI. Yun yung binabanggit kanina nung kapanayam natin si Mayor Ann ng Ginubatan na nagpasa na sila ng resolusyon sa sanggunian na hinihiling kay Secretary Vince Dizon i-exempt partikular itong bayan ng Ginubatan na talagang nasa paanan ng Bulkang Mayon dahil kung hindi makukumpuni kaagad-agad yung mga na-damage na pinakita natin, personal nating pinuntahan, na kung hindi ito agad makukumpuni, magdudulot ito ng iba yung pinsala, hindi lamang sa Ginubatan kundi karatig na mga bayan na nasa paanan ng Bulkang Mayon, Ali. Oo, may binabanggit din na nasira ng isang flood control project na malapit sa isang PNR line. Nasira kaya nagkaroon ng disalignment yung relays. Apektado ba ang transportasyon papunta at patungo at pabalik mula dyan? Apektado, Ali, kasi yun yung dinadaanan ng tren, yun yung pinuntahan namin sa may barangay San Rafael. Mayroong na-damage na poste ng tulay ng tren, lumubog kaya bumaluktot yung naturang tulay na dinadaanan ng tren doon sa may barangay San Rafael, Ali. At gaano katagal kaya, Vic, bago manumbalik ang transportasyon ng mga tao na gustong pumunta at bumalik mula dyan? Hindi masabi ni Mayor Ali, maging ni Engineer Arevalo, dahil kung nung tinignan namin talaga, sabi niya, malaki yung damage kasi yung buong tulay bumaluktot, na-twist. So, aayusin lahat muna. Yung pundasyon ang matagal-tagal na gawin dahil malaking poste ng tulay nasa bandang gitna. Yun yung bumigay, Ali, nung manalasa ang bagyong Uwan na talagang yung tubig baha na nanggaling sa Bulkang Mayon, yun ang tumama. May kasamang mga bato, yung mga boulders na umaagos mula sa dalisdis ng Bulkang Mayon, yun yung tumama doon sa pundasyon ng tulay. Oo. Okay, tayo hihingi na lamang ng update dyan sa mga darating na panahon. Maraming salamat, Vic Sumintak, nag-ulat live mula sa lalawigan ng Albay.